Let us give the Lord the best clap of praise. You can shout, Hallelujah! Praise the Lord! You may be seated, please. The kindness you never deserve. Grabe. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo deserve yun eh. Pero kanina, mabait ka. Hindi mo deserve yun. Ako rin. Hindi ko deserve yun eh. Pero grabe, malalaman natin ngayon. Now, in Genesis 37, 50, pero simulan natin sa 15. Genesis 50, yan, verse 15, kung meron po nakasulat diyan, ay kung meron tayong slide. Please open your Bible. Kung yan ba yung Bible nyo, nasa cellphone nyo, please read with me. In verse 15, yung pong verse 20, ang sabi po dito, you intended to harm me. No? Very familiar. But God intended it for good. Kanino yun? Kay Joseph. No? Kay Joseph. Sabihin nga po natin, you intended, huwag nyo ituro yung katabi nyo. Basta sabihin nyo lang, you intended to harm me. But God intended it for good. The saving of many lives. No? Kaya napakaganda. In verse 15, simulan natin para may background history tayo kay Joseph. Ang sabi po dito, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, what if Joseph bears a grudge against us and pays us back in full for all the wrong which we did to him? So they sent a message to Joseph, saying, your father charged before he died, saying, thus you shall say to Joseph, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sins. For they did you wrong. And now, please forgive the transgressions of the servant of God, of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also came and fell down before him and said, behold, we are your servant, in verse 19. But Joseph said to them, do not be afraid, for am I in God's place? And verse 30, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Now, though the evil meant against me, but God meant it for good, in order to bring about this present situation, no? In order to preserve many people. Now, sa buhay po natin, sino ba dito hindi nakaranas ng mga pag-insulto? No? Nakaranas tayo, minsan nabubuli tayo eh. No? Sino ba dito ang hindi or nakaranas ng siya ay maliit ka na nga, pinaliliit ka pa. No? Sino dito naranasan na laitin siya? No? Halos wala ka ng mukhang ipapakita. Halos lahat na ng panglalait ibinato sa iyo. No? Pangit na pananalita. Nakaranas ka ng sakit, pagdurusa, no? O kalupitan man yan. Sabi nga po dito merong yung mabigat na bagay na ikaw ay nag-suffer. You are being betrayed. Tama? No? Tinalikuran ka, inilaglag ka, binitawang ka. No? Tapos sabi nga doon, strip your dignity, hinubaran ka ng kahihiyan, nawalan ka na ng kahihiyan. Tapos dumating yung panahon na
kailangan mo siya, tapos inabandon ka naman. Na? Ano yun? Ghosting ba yun? Iniwan ka. Na? Yun yung time, yung panahon na yun ay naranasan po natin. But you know what? Hindi lang tayo. Here in the story of Joseph is the story of that harder kindness. Naku, parang mabigat ata, mahirap ata maging mabait. Hello? Pagka ganun ang naranasan mo, tama ba? Mag-antay ka. Darating din sa'yo yan. May karma ka rin. Diba? Ang hirap atang matinding kabaitan. Papakita mo kabaitan, ginaganon ka na nga. Hello? Ayan, yan ang simula ng sigalot at ng away. Because you have your right. Wow, karapatan. Karapatan ko rin magalit. Sila lang ba ang pwedeng magalit? Yun ang mga katwiran natin no? Sa mundong ito. No? Nasaktan ako Ginanon niya ako Pero tignan niyo si Joseph. You know the story of Joseph? No? Paiksiin lang natin. Sabi po doon, si Joseph kasi ay pang ilang anak ni Jesse ay pang 11. No? Tama po ba, Pastor Elna? 12 tribes of Judah yan, no? Si Joseph, sabihin na natin, mga tatay, no? Bagamat mali yun. No? Merong favoritism. Ayan. Dahil favorite niya si Joseph, abay, tinahian niya, ginawaan niya ng pinakamagandang balabal. No, yung clock na iginaganon. Abay, syempre, napakaganda. Ito namang mga kapatid niya, nainggit. No, inggit na inggit pa. Ayan na, no, nag-collaborate sila, nagtulungan sila. Ganun palangga ka na tatay, sige, manda ka, bangang ka namin mamaya. So, nag-isip ang mga kapatid ng bagay na ikapapahamak ni Joseph. Kaya ang ginawa, sinira yung kanyang balabal at siya'y itinapon, hinulog sa pit o sa isang hukay, no? Sa well, no? Na walang tubig, na tuyo. And then hindi lang yun, tignan nyo sinira yung bagay na meron siya, hinulog siya doon sa madilim na balon. Hindi lang tapos yun. Binenta pa siya. Biruin mo, ibinenta siya ng mga kapatid niya. Pagdating naman doon sa Ehipto, abay ikinulong pa siya. Ilang years siyang nakakulong. Nilait, pinaratangan ng hindi maganda, ng mabuti, kung anumang mga salita. Naranasan ni Joseph. Now, yung sinabi po dito sa kwentong ito, sabi doon, si Joseph, his brother, who destroyed his life. No? Kung ikaw yon, abay, gagawa ka ng paghihiganti. No? Revenge. Kailangan gumanti ako sa humanda ka. No? Actually, sabi ko nga, title ata nito bukas, luluhod ang mga tala. Bakit? Di ba sinabi ni David, yung dreams niya, kaya nayabangan yung mga kapatid. Yabang na ito. Ibig sabihin, kami luluhod sa'yo. Ang nanay, ang tatay, ang mga araw, ang mga bituin, luluhod. Totoo nga. Bukas nga, luluhod ang mga tala. Nainggit, nagalit, nagkaroon ng sama ng loob. Now, si Joseph, sabi doon, umiyak siya kay Lord yung time na yon na nagkita-kita na sila. Nagkaroon ng drought sa buong Ehipto, no? O sa sakop ang Israel. At wala nang ibang pwede nilang lapitan, no? Kinatnalan natin yung story. Dapat sino nakakala yung story ni Joseph? Yan, yung hindi, balik po sa children. Ayan, yung mga graduate namin. Alam na alam nila yan. Kung hindi nyo po alam yung story ni Joseph, attend po kayo ng children ministry natin. Now, ang sabi po doon,
Nung pagkatapos noon na siya po'y na-restore, ginawang cupbearer, kanang kamay, ginawang governor sa Egypto. At napakatalinong binigay ang karunungan ng Diyos. Na naginip siya na magkakaroon ng drought, magkakaroon ng tagtuyot, mamamatay ang mga ganito, ganito. Lahat magkakaroon ng tagutom. Pero sabi ng king ni Pharaoh, ikaw ang aking itatalaga. Gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Madaling salita, napaunlad ni Joseph, nagkaroon ng malaking imbakan ng mga trigo, ng rice, lahat ng mga pwedeng kainin. Wala nang ibang pwedeng puntahan ang magkakapatid, mga kapatid ni Joseph, kundi ang Ehipto. At doon nakita ni Joseph, malayo pa lang, alam niya, ito ang mga kapatid niya. Pero siya hindi nakilala. Kung tutuusin, napakasakit ng kanyang naranasan. Tama po ba? Pwede niya sabihin, papatay lahat yan. Ilabas, pakain sa leon. Pwede. Pero tignan niyo po, what was done to him, sabi doon, the pit forged what comfort never could. The wound that creates kindness. Yung wounds, yung sakit, yung sugat na naranasan ni Joseph, alam niyo po ba, ito ang naghatak. Ito ang nagdala sa kanya. Yung sakit, yung sugat, pagdurusa, paghihinagpis. Ito ay gumawa ng kabaitan para hindi niya paghigantihan ang kanyang mga kapatid. Di ba? Pwede naman niya sabihin, it's my turn. Ako naman. Pagkakataon ko naman ngayon, ewan ko lang. Di ba? Ganun tayo eh. Sige. Bukas nga, luluhod ang mga tala. Ako naman. Now, what was done to him? Jacob's family was poisoned by favoritism. Alam niyo po ba, yung nagawa ng tatay na ito yung nagpasabog eh. Parang isang powder keg. Kaya mga tatay, wag po kayo magpapakita ng favoritism. Kaya sabi doon, at yun ang naging sitwasyon na naghatid ng isang napakalaking problema sa pamilya. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him. Sabihin nga natin, hated him. And could not speak a kind word to him. Naku, binubuli pala. Si Joseph. Pero baliwala sa kanya. Alam niyo po ba yung mga verbal na salitang yan? Kala natin, physical lang eh. Mas masakit yung mga binibitawan mong salita. At yun ang tumitimo hanggang buto. Hanggang doon sa bone marrows mo. Hanggang sa hindi mo na makalimutan ang mga sinabi sa iyo. Tama po ba? Kaya bakit may mga bata, mga estudyante, mga batang hindi naman nag-excel sa pag-aaral? Kasi ang bobo mo. Ang hina-hina ng utak mo. Hindi ka nagmana sa kuya mo. Wow! Hindi ka nagmana sa ate mo. Ano nangyari sa bata? Nagpakabobo na nga. Dumating, pinaka-worst is, nag-suicide na lang. Kasi sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, di ba? Nandito pa ho ba kayo? Kaya tignan niyo po, they stripped his coat. Pinunit, threw him into a cistern. Doon sa pit, na madilim. And sold him for 20 pieces of silver. Grabe, And sat down to eat their meal. Joseph was 17 years old. So ilang years? 13 years na siya nag-adjust. Doon sa suffering na kanyang naranasan. Faithful service repaid with a false accusation. Faithful help in prison repaid with 2 years forgotten. Totally nakalimutan niya. Yet, through every dark season, one thing never changed. Hindi na bago. Ano sabi doon? Sa verse 21,
But while Joseph was there in the prison, ano po, napakaganda. The Lord was with him. Say it again. The Lord was with him. Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. Hindi na po ba aandar yung ating PowerPoint? Magtutuna po ako. So, but while Joseph was there in the prison, tignan niyo po ito, nasa ganung sitwasyon siya. The Lord was with him and He showed him kindness. Kahit sa ganung sitwasyon na meron tayo ngayon, ipapakita ng Diyos ang kabaitan niya sa iyo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, the pit was not the absence of God. No? Yung kadiliman na yun, yung mga suffering na yon, hindi ibig sabihin wala ang Diyos sa iyo. Hindi mo kasama ang Panginoon. It was the furnace of God. Paghuhubog ng Diyos. Kindness that has never been tested, no, sa buhay natin. Sabi doon, the suffering Joseph endured was forming in him capacity for grace that no comfortable life ever could. No, ito yung naranasan niya sa buhay niya. The wound was not incidental to history. The wound was essential to it. Sabihin nga po natin, the wounds was essential to it. Bakit? Yung suffering, yung sakit, yung hirap pagdurusan na naranasan niya, ay may kabutihan pala. Nakita niyo po, alam niyo po yung istorya ni Joseph? Tama po ba? Kung naintindihan niyo po yung istorya ni Joseph, mamamangha kayo. Mula sa kawalan, mula sa pagiging alipin, mula sa pagkakalait, no, halos isinumpa, halos ibaon ka sa hukay. Pero tignan niyo naman, prinomote ng Diyos at naging governor. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung ganong sitwasyon, hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Kung kayo po kaya ang nasa ganong sitwasyon, nasa ganong kalagayan ni Joseph, ano ang inyong gagawin? Nasaktan ka nga eh. Tama ba? Pero ang sabi po dito, yung suffering, yung wounds na yon, ang nag-create ng kabutihan. Sa halip na magalit, sa halip na magiganti, ang kabutihan pa rin ng Diyos ang ipinamalas ni Joseph. Palakpakan po natin ng Panginoon. Number 2, Genesis verse 45, no? Ito na po yung the moment of power. Choosing kindness when revenge is available. Ayan. Mayroon ka ng chance. Meron ka ng opportunity para magiganti. Tama? Nasa iyo na lahat ng pagkakataon ko ngayon, umanda ka. Diba? Parang ganun, ano? Yung mga napapanood natin eh. Ako naman, Sabi ka na, tumawa pa eh, no? Sabi doon, choosing kindness when revenge is available. Ano pinili ni Joseph? Bagamat masakit eh. Umiyak siya nung nakita niya yung mga kapatid niya. Ito yung mga kapatid ko na sinaktan ako eh. Ito yung mga kapatid ko na binuli ako. Ito yung mga kapatid ko na ibinenta ko, hinulog ako doon sa pit. Pero, kahit na naalala niya yon, mas higit niyang pinili ang pagiging mabait. Yan, palakpakan natin ng Lord. Sino hindi nagagalit dito? Tumayo. Uy, hindi ba? Pare-pareho lang tayo. Di ba? Nagagalit ka rin eh. Merong time sa utak mo, sarap na talagang, papatulan ko na to. Lord, isang tabi ko lang muna ang pagiging born again ko. Sige na, please. Tama po ba? Makaganti lang ako, makurot ko lang to. Tama po ba? No? Parang, mapatid ka sana. No? Ewan ko lang. Yung mga driver ng tricycle, araw-araw ko na-encounter. No, but he chose to be kind. Sabihin natin, pinili. Pinili ko maging
mabait. Uy, palakpakan nyo ngayon sarili nyo. Yan sinabi nyo yan. Now, the table turns. Sabi nga, no, talagang minsan, no, ang gulong ng palad talagang umiikot no? Kaya yung turn na yon nasa kanya na. And the famine drove the whole region of Egypt, but Joseph's brothers bowed at his feet. So tama, ang mga bituin ay lumuhod ang mga tala. And the man doon sa taong inalipusta nila. Joseph, he recognized them. They had no idea who he was. He now held absolute power over the people who had destroyed his life. Di ba? Pagkakataon ko na ngayon, sige, umanda kayong lahat sa akin. Now, he had every option available, and revenge was most available during that time. Tama? Pero instead, nagawin niya ang bagay na yon, he wanted to see whether they had changed. Gusto niyang makita kung talagang nagbago. Kaya may testing siyang ginawa. At doon niya nakita na totoo ngang nagsisisi nung nag-reveal na siya. Kasi nga, di ba, parang ang pangyayari, gagawin niya rin yung ginawa sa kanya. Dalhin niyo dito muna ang inyong bunsong kapatid. Nako, lagot kay tatay. Si bunso, si Benjamin. Ikukulong dito. Lagot na kami sa tatay ko. Pag nawala na nga si Joseph, mawawala pa si bunso. Nakiusap, lumuhod at nakiusap. Pero testing niya lang yun. In verse 1, then Joseph could not longer control himself. He cried out, "Have everyone leave my presence." Pinalis niya lahat ng tao sa paligid. So there was no one with Joseph when he had himself known to his brother. Nagpakilala siya. Huwag kayong matakot, ako ito. Ang kapatid mong nilait, aray ko. Ako ito. Ang kapatid mong ginulpi mo. Ako ito, yung kapatid mong hinulog mo doon sa balon. Ako ito, yung kapatid yung binenta nyo. Wow! Grabe ang kabaitan ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kung ikaw po yun, magdusa ka, lumakad ka sa tubig. Kalimutan ko yung movie na yun. Lumakad ka sa lusa. Sa putik. Pero tignan niyo si Joseph. Tignan niyo po yung kabaitan ng Diyos. He wept so loudly, the Egyptian outside heard him. Along with his terrified brothers, he spoke most disarming words. Tignan niyo po, "Not now you will pay." Hindi ito dapat niyong pagbayaran. Do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here. Wow, grabe, no? Because it was to save lives that God sent me ahead of you. Huwag na kayong mangamba, mga kapatid, kahit na ginulpi niyo ko. Huwag ka nang mangamba kahit na ako ibinenta niyo. Huwag na kayong mapuot or mag-guilt sa puso nyo dahil binenta nyo ako. Because it was to save lives that God sent me ahead of you. My purpose and Lord. Hello? Kaya nangyari ang bagay na ito. Bago pa man mangyari yan, inihanda na ng Diyos ang kabutihang ito sa inyo, sa atin. Wow! Sa kabila ng pagdurusa, hikahos, sa kabila ng pangbubuli sa iyo, meron palang magandang reward to save lives. Nakita niyo po yung punto doon? Pero ikaw nag-suffer. Hello? Gusto niyo ba may maligtas ng maraming tao? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng gustong maligtas maraming tao. Handa ka ba mag-suffer? Kagaya ni Joseph. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Now, yan po'y challenge.
Kaya nga sabi, the true kindness doesn't wait until the other person deserve it. Magpakabait ka muna para mabait ako sa'yo. Hello? Pag nakita kong masunurin ka, tsaka lang kita tutulungan. Nga, may kondisyon. Pero si Joseph hindi eh. Yung habag na nakita niya sa mga kapatid niya. Kaya sabi doon, yung worst thing na nangyari sa buhay mo, si Joseph, kakaibang ginawa niya. Kaya nga sabi, these brothers have done real evil. Joseph is not pretending otherwise. Hindi siya nagkunwari. He is offering them the most costly gift. One person can give another. Sabi po doon, release from guilt, they fully deserve, and the only way he can offer it is because he has found a frame large, napakalaking sisidlan enough to hold that pain. Ang taong nakaranas nito, ewan ko lang, no? Meron pa bang kakayanin yung ganun? Pero kailangan mo ng napakalakit, napakalawak na vessel para ma-overcome mo ito. Alam niyo po kapatid, wala nang iba kundi ang ating Panginoon ang pwedeng maglagay sa iyo nun para ma-hold mo ang lahat ng hirap, dusa, sakit, kapigatian sa buhay mo. Amen? At true enough, si Joseph ay naranasan niya. Yung true kindness doesn't wait. Huwag mo nang antayin na maging mabait siya sa iyo para ikaw ay maging mabait din sa kanya. Ano pinagkaiba ng tao sa mundo? Pareho lang. Born again, ganun din pala. Inaantay mo lang maging giver siya. Inaantay mo, tsaka lang, pag ako binigyan niya, bibigyan ko siya. Pag ako rinigaluhan niya, ririgaluhan ko lang siya. Ganun eh, ang mundo, ang ganun, ang kalakal sa mundo. Pero si Joseph, kakaiba ang pagkilos ng Diyos. True kindness, ang totoong kabaitan, hindi nag-aantay ng taong ito maging deserve niya ang kabaitan ng Diyos. Ikaw ba, nung tinawag ka ng Diyos, mabait ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, mabait ka ba? Nung tinawag ka ni Lord? Natawa lang eh, napakamot eh. Malamang hindi. Kasi napakasalbahin natin. Napakasuwail natin. Oo, hindi. Oo, may tama ka dun. Pero kahit na napakasalbahin natin, kahit ano yung suwail, matigas ang ulo, abay, hinatak tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng kabaitan niya. Kawawa naman tong taon to pag wala pang nagmahal dito. Saan napunta to? Naintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Kami po, no, yung mga teachers, naku, napakahaba ng pasensya. Abay, papatulan mo isang paslit. Salbahe eh. No, hindi ganun. Nandiyan ka para unawain. Kaya nga bata eh. Meron pa ba ditong matandang makulit pa? No? Ibalik ko sa kinder yan. Yun ang sinasabi ko sa estudyante ko. Estudyante ko mga grade 6. Ang kulit mo. Gusto mo ibalik kita sa kinder? Teacher, kunin ito. Doon mo pa upuin sa kinder. Bakit inaasal kinder eh? Hello? Unawain mo kasi nga bata. Pag matanda na, kay pastora mo na lang ipakausap. Baka hindi ko na maunawaan. Tama ba? Kaya nga sabi doon, iunawain, intindihin, ito ang tunay na kindness. It moves toward then when it sees a broken and changed heart. Ikaw yun. Huwag mong antayin magbago siya. Ikaw ang inaantay niya na magbago para naman maranasan niya ang kabutihan ng Diyos. Hello, naunawaan po ba? No, parang bakit other way around? Hindi
ba dapat siya munang baguhin? Hindi. Ikaw yung nasa Panginoon. Let the light of Christ shines upon us. Sabi mo, pambira tong taong to, kahit na mali ang ginawa ko, pero tignan mo, kinakausap pa rin ako. Tama po ba? Bakit kaya? Kasi nasa iyo si Kristo eh. Nasa iyo yung pag-ibig. Kaya mo siya minahal kasi naintindihan mo, minahal ka rin ng Diyos. Kaya ka naging mabuti sa Kanya, hindi dahil mabuti ka. Dahil mabuti ang Diyos sa iyo, kaya gusto mong ipakita ang kabutihan ng Diyos so that others may be glorify God. Tama po ba? Be good all the times. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Dahil sa ganung paraan, kahit masamang ginagawa sa iyo, itong mga taong ito, they will glorify God. Kaya pala mabait siya kahit na hindi ako mabait sa kanya. Born again pala siya. Tama po ba? Sino nag-glorify? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then lastly, kindness after the grave. Nako, ikaw na nga yung binaon, halos binaon ka na sa kahihiyan. Tama ba? Halos sinira ang buhay mo ng taong ito. Wow. No? Parang may ganung dialogue eh. Nang dahil sa iyo, nasira ang pamilya ko, ang buhay ko. Paano kita patatawarin? May dialogue na gano'n, ano? Ikaw na lugmok. Ikaw na bagsak. Ikaw na lugami. Ikaw yung walang-wala. Grabe ang salita ng Diyos. Ikaw na nga yung nakaranas, pero ikaw pa rin ang magbibigay ng pagpapatawad. Amen. Expect mo pa yung taong yun humingi ng sorry sa'yo. Never in this world. Dito sa maduming mundong ito, walang tao sa mundong ito na una pa siyang magpapakumbaba. Maybe because caught in the act, nahuli. Nagsisi dahil nahuli. Pero kung hindi nahuli, forever gagawin niya yon. Tama ba? Sabi doon, pinagsisihan niya kasi nga, napagalitan. Pinagsabihan. Pero hindi dahil sa ito ay udyok ng banal na Espiritu. No? Kahit na dinanas ni Joseph ito, 17 years ang lumipas. He reconciled and provided for the family of Jacob nung namatay po si Jacob. No? Sabi doon, yung kanyang ama na pinakamamahal niya ay nag-send ng message at ang sabi, huwag mong gawaan ng masama ang iyong mga kapatid. Bilang isang ama, humingi ako ng kapatawaran sa ginawa sa iyo ng iyong mga kapatid. At nung narinig ni Joseph ang talatang iyon, siyempre napakasakit sa kanya eh. Pero ano sabi ni Joseph? You intended to harm me, but God intended it for good. You intended evil. No? Masama ang ginawa mo sa akin. Pero God intended it for good. Anong purpose? To accomplish what is now being done. Para mangyari, maganap ang bagay ngayon na mabuti sa buhay mo. At ikaliligtas ng maraming tao. Napakabigat po, no, kung titignan natin na sinabi niya, God meant it for good in order to bring about this present result. To preserve many people alive. Kaya nga kaninang tanong ko gusto mong gumawa ng mabuti, gusto mong makaligtas ng maraming tao, are you willing na mag-sacrifice? Kaya mo pa bang i-hold sa puso mo yung lahat ng panglalait na ginawa sa'yo?
Kaya mo pa bang i-hold yan sa puso't isip mo yung mga nakaraan na salita na mabibigat na binitawan sa iyo? Para lang sa ikaliligtas ng mga taong ito sa kabutihan na ipinakikita ng Panginoon sa inyo. So Joseph gave his brother 3 things. Safety. Sa halip na magiganti siya, binigyan niya pa ng security ng credit card. Ay, hindi po. Ng mga discount siguro. O, eat all you can. Ayan. Sabihin na natin. Humility. 3 bagay na ipinakita ni Joseph. Kapalit. Imagine nyo, kapalit na lahat ng hirap, dusa, sakit. Nagpakumbaba pa siya. Sabi niya, am I in the place of God? Huwag kayong matakot. Nandito ako sa panig ng Diyos. Vengeance belongs to God. I will not take it. Romans chapter 12:19, ano sabi doon? This is God's instruction para sa ating believers. Not to take revenge, but to leave room for God's wrath. Ano sabi doon? Beloved, never avenge yourselves, but leave it room or leave to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Wala kang kaparapatan para magiganti. Ang paghihiganti sa Diyos. Pero wag mo naman sabihin, Lord, maghigantian mo nga yun. Lord, parusahan mo nga. Ayaw mong madapa nga siya, Lord. No, hindi naman ganun. Give room to God. Bigyan mo naman ang chance ang Lord. Alam niyo po, may nag-pray. Kaya i-correct po natin, prayer GC. Galit na galit siya. Lord, yung gobyerno namin ang kulang na lang sabihin, dalhin mo sila sa impyerno. Kulang na lang, ganun. Nagulat ako. Hindi ba ang prayer mo, Lord, mahabaging Diyos, bigyan mo naman ng pagkakataon ang mga taong itong nagkasala na makakilala sa iyo, magrepent, magsisi, talikuran ng kasalanan, ma-born again sila. Di ba dapat ganun ang prayer? Huwag po tayong mag-pray na halos kinurse mo yung taong yun. Kahit na lantad ang ginawa nilang kasamaan, you have no right para magsalita ng pangit na salita. Ano sabi ng Bible? Pray for your nation. Pray for the government. Pray for those people na itinalaga ng Diyos sa bansang ito. Palakpakan po natin ang Diyos. Yung po ang tamang panalangin. Alam kong galit na galit kayo sa demonyo. Pero ang demonyo ang sabihan nyo, bumalik ka sa impyerno. Huwag yung mga taong yan. Now, kaya nga sabi doon, Joseph and the greater brother, forgiveness, mananatili. Amen? Mananatili ang pagpapatawad. Look at this kind of scenario. At dito na po ako magwawakas. Kung sinasabi mo sa buhay mo, naranasan mo na lahat ng pait, hirap, wounds, sakit, pag-alipusta, pagmamaliit. Nakita niyo ba si Jesus Christ? Nakita niyo ba ang kanyang kalagayan? Napakasarap ng kanyang kalagayan sa langit. Amen? Sinasamba, worship day and night. Umaawit ang mga anghel sa ating Panginoong Yesus. He was seated in the right hand of the Father. Pero dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, sabihin nga po natin sabay-sabay ang John 3:16. Ready, go. For God lakasan nyo naman po. Naintindihan po natin yun? Grabing pag-ibig ng Diyos
Napakasarap ng buhay sa langit. Nakita niya ang mga tao papuntang impyerno. Sige, Ama, ako na lang magbo-volunteer. Kesa tong mga taong ito na nilikha mo'y mapunta sa impyerno, ako na lang ang magdurusa. He came here from heaven to earth. Namuhay, nagpakumbaba, naging isang servant, naging masunurin up to the end, up to the cross. Sino pa ba ang higit na nakakaranas ng kahihiyan? Inalipusta ang ating Panginoon. Pinagsalitaan ng lahat ng uri ng salita. Inakusahan. Pinaglaruan. Hinila yung kanyang balbas. Binatok-batukan. Pinaglaruan siya. Tinanggap ng Panginoon lahat ng iyon. Amen? Nagreklamo ba ang Lord? Sinabi niya bang humanda kayo lahat sa akin? Pag ako nabuhay at umakyat sa langit, tapos kayong lahat. Hindi ganun eh. Sabi nga, pwede siyang tumawag ng anghel. At sabihin niya, mga anghel, patayin lahat ito. Hindi. He suffered on the cross. He died on the cross. Tiniis niya ang lahat ng hirap, dusa at sakit. Sinibat, nilatigo. Kita niyo po yun? Ilang ulit siyang nilatigo? Hindi lang pamalo yun. Meron pang mga strip yun na kakapit sa laman. Grabe. Ngayon, sino ka para magmalaki? Sino ka para magsabi mo, hindi, masyadong masakit yung ginawa niya sa akin eh. Walang tutumbas, walang hihigit sa naranasan ng Panginoon. And yet, He loved you so much. Minahal ka ng lubos ng Panginoon. He died on the cross. Anong kapalit? Para sa kaliligtas ng lahat ng tao sa mundong ito. Hello? Siguro na ngayon, naiintindihan natin bakit kailangan natin maging mabait. Naunawahan na po ba natin? Kahit na anong nararanasan mo, naranasan ng Panginoon. Higit pa, wala pa sa kalingkingan. Naranasan mo na bang mamatay? Naranasan mo na ba ipako sa krus? Naranasan mo na bang ilibing? Only Jesus did. He rose again from the dead. And He hold the keys. Kaligtasan ng lahat. Doon sa awit, kahit nahihirapan, kahit pa nasusugatan. Amen. Kahit na anumang nararanasan mo, ang purpose ni Joseph, magamit mo lang ako, Lord. Ganun po ba tayo? Come on, bow down your heads. Now, I give you a time to pray for those people. Isipin niyo po lahat ng tao na nakasakit sa iyo. Dahil hindi mo magagawang maging mabuti sa kapwa mo. Kung meron tao sa buhay mo na nakit, sinaktan ka verbally man to, physical. Come on. Think of those people. Now, let us pray for those people. Pag-pray niyo po, bigyan ng opportunity, bigyan nyo naman ng room ang Lord. Bigyan nyo naman ang Lord ng pagkakataon na siya ang kumilos sa buhay ng taong ito. Na somehow, nagbigay ng sakit sa puso mo. Dahil ang nais mo, paglingkuran mo ang Diyos. Lord, gawin mo kaming vessel mo. Kasangkapanin mo kami. Gamitin mo ang buhay na ito upang sa ganon, yung pag-ibig mo, yung kabutihan mo, ay maranasan ng mga taong ito na nakasakit sa amin.
Now, let us release forgiveness. Palayain mo ang sarili mo. Palayain mo ang mga taong ito. Hallelujah. Oh, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako dahil nakapagsalita rin ako ng masakit. Nag-isip ako ng paghihiganti. Patawarin niyo po ako. At gayon din ang mga taong ito na nakasakit na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Hanggang ngayon di ko pa makalimutan yung mga salitang binitawan niya. Now, forgive them. Release your forgiveness. God is giving you a heart of kindness. Binibigyan ka ngayon ng Diyos ng pusong dalisay. Now, God, remove all that stony heart. Tanggalin mo yung matigas na puso, yung pusong bato. And give us a new heart. A heart of flesh na madaling makinig sumunod sa iyong salita. Lord, itarak mo sa puso namin ang mga salita mo. Iukit mo na to upang maalala ka namin palagi ang kabutihan, ang kabaitan, ang katapatan mo na hindi mo ko kailanman inabandon. Kahit inabandon ako ng mga taong ito, tinalikuran ako. Pero ikaw ay higit at sapat sa lahat ng ito. Marami pong salamat, O Lord, sa iyong katuruan. Though the devil intended to harm me, to harm you, but God intended it for good, to save many lives. Kung ito lang ang paraan, mga kapatid, upang maligtas ang maraming tao. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord, at kami gamitin mo. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness to us. And all the glory belongs to you in Jesus' name. Amen.